Pumalo na sa mahigit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho noong buwan ng Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa Labor Force Survey ng PSA, 3 buwan nang sunod-sunod na bumababa ang trabaho sa sektor ng agrikultura. Malaki rin ang bilang ng nawalang trabaho sa manufacturing industry. Si Jason Rubrico magbabalita. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo noong Abril 2025 batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority mula sa 3.9% na unemployment rate noong Marso na itala ang 4.1% na unemployment rate nitong Abril. Ibig sabihin, higit 2 milyon na ang walang trabaho o negosyo sa nasabing buwan. Samantala, patuloy ang paghina ng sektor ng agrikultura matapos itong mawalan ng libo-libong trabaho sa ikatlong sunod-sunod na buwan. Ayon sa datos ng ahensya, batay sa quarter-on-quarter comparison, tinatayang umabot sa 324,000 na trabaho ang nawala sa nasabing sektor. Nakita namin nung February pa, saka nung March, may pagbaba na talaga sa agriculture sector, in particular yung growing of paddy rice. So dito ang mga 3 buwan na ito, na year on year, may pagbaba tayo ng mga between 500 to 600,000. Kabilang sa mga dahilan ng pagbawas ng trabaho sa sektor ng agrikultura ay ang unti-unting pagpapalit ng mga manggagawang magsasaka ng makinarya. Dalawa ang nakikita namin, anong sinasabi sa amin na factors dito. Una ay yung pag-introduce ng mga machineries, particularly sa pag-harvest. So mas konti na yung manpower na nire-require at ang sinasabi, lumilipat sila sa construction. At pangalawa ay dahil nga bumaba rin yung presyo ng ating palay. Maliban sa sektor ng agrikultura, nawalan din ng trabaho ang manufacturing industry. Kung titingnan, ang year-on-year data ng ahensya, aabot sa 410,000 na trabaho ang nawala sa nasabing industriya noong Abril. Pangunahing dahilan nito, ayon sa PSA, ay ang paghina ng pag-export ng mga produktong semiconductor devices at electronic components. Nakita natin ito kung na-track natin yung ating exports, no? Bumaba rin doon. So ito talaga may impact sa ating external markets, no? Kung saan tayo nag-export. So dito talaga yung pinakamalaking pagbaba ng ating employed persons. Bumaba rin ang bilang ng mga trabaho sa paggawa ng mga produktong plastic, condiments, tsaa at mga damit panlalaki at pambabae. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.